Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ. It's Monday morning here in Houston, Texas. May 12, 2025. Thank you, Father God, for a new day. Another day to serve you. To serve the King of Kings and Lord of Lords, Holy Spirit. Maraming salamat po sa panibagong umaga. Kami ay muling nagising. Ako ay muling nagising upang ikaw ay paglingkuran. Upang ikaw ay kilalanin. Upang ikaw ay sambahin. Purihin, itaas. Hallelujah, Jesus. You are good at all times. You are good at all times. Father God, thank you. Thank you for your faithfulness. Thank you. Hallelujah. Ang batayan ng ating pananampalataya kay Panginoon si Kristo, John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish, but have everlasting life. It's Monday. Hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise God for His faithfulness. Hallelujah. You are good at all times. Thank you. Thank you, Holy Spirit, for being with us. Thank you, Holy Spirit, for your faithfulness. Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. God is good all the time, and all the time, God is good. Welcome dito sa ating live. Happy moments, praise God. Difficult moments, seek God. Quiet moments, worship God. Painful moments, trust God. Every moment, thank God. Thank you, Lord. Tayo ay dito ulit sa bahay ng Diyos upang siya ay ating sambahin, ating pasalamatan, ating kilalanin, itaas. Hallelujah. Ayan, welcome Facebook viewers, Facebook joiners, YouTube viewers. Welcome dito sa ating live. Ngayon ay Monday morning dito sa Houston, Texas at May 12, 2025. Diyan ay May 12 ng gabi at kaninang umaga diyan sa Pilipinas ay nag-umpisa ang eleksyon. So, kumusta ang eleksyon at pinagdadasal natin na safe ang lahat ng mga mambuboto at anuman ang kalooban ng ating Panginoong Kristo sa Pilipinas, iyon ang masusunod. Oh, hallelujah. Okidoki. So, purihin natin ang ating Panginoong Kristo. Welcome dito. Ito si Tita Bits, ang lingkod ng ating Panginoong Kristo. Fresh from the bed. Hallelujah. Ayan, magpuri tayo. Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundo, ginawa niya
at ako'y binago. Yes, Lord. Thank you, Lord. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, nabago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Yes, Lord. Thank you, Lord. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Yes, Lord Jesus. Ito ang aking buhay, Panginoon Jesus, para sa iyo. Para sa iyo, Panginoon Jesus. Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama, kay ganda ng buhay na nasa kanya. Purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Yes, Jesus. Hallelujah. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Holy Spirit, thank you. Thank you, billions of angels of the Lord, protecting us, preserving us, even our families. Hallelujah. Salamat po. Salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong katapatan na Panginoon sa Kristo. Kami po ay nagpapakumbaba sa tulong ng iyong kaawaan. Kinikilala namin na wala kaming magagawa kung wala ka. Linisin mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso. Gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong kaawaan, sa iyong pagmamahal. Patawarin mo kami sa aming mga nagawang kasalanan, kagaya ng pagpapatawad namin sa mga taong nagkasala sa aming Panginoon Jesus. We release forgiveness, we release blessings sa aming mga kaaway. No, Lord, nakatagpuan niyo po ang mga ito nang sa ganun po ay makilala kanila at maranasan nila ang iyong pagmamahal, ang iyong pag-unawa, ang iyong kawaan, ang iyong mga pagpapalang siksik-liglig umahapaw, ang iyong kapayapaan na hindi kayang ibigay ng sanlibutan. Oh, hallelujah. Holy Spirit, we welcome you in our midst. Sabi mo, Panginoon sa Kristo, siyang salita, 2 or 3 gathered in your name, you are in our midst. So in the name of Jesus Christ, we welcome the Holy Spirit. Please welcome the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more.
Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivated my soul, and every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power and Lord, nothing compares to this place, where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power and Lord, nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Sinasama ka namin, Diyos Ama, Panginoon Jesucristo, Manal na Espiritu, sa Espiritu at sa katotohanan. Buksan mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso, upang maintindihan namin ang mensaheng nais mong parating sa araw na ito. At ito ay aming maging gabay habang patuloy naming nilalakaran ang aming pananampalataya kay Panginoon Jesucristo. O hallelujah, itago mo ang iyong lingkod, Panginoon Jesucristo, sa iyong cross na hindi ako ang makikita, kundi ang makikita ay ang iyong kaawaan, ang iyong pagmamahal, ang iyong pag-unawa na walang hanggan. At dinideklara namin na ang life na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus. Oh, hallelujah. Lahat ng ito ay aming hinihiling at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesucristo at ng banal na Espiritu, at lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama. Amen! Hallelujah! Praise God! Kayo ba ay mga nakaboto na ba kayo? Nakaboto na ba ang mga kailangang bumoto? Bumoto na ba kayo mga ka-Team Jesus? So, dapat ay bumoto na kayo. Ako hindi ako makaboto kasi wala na, matagal na akong hindi nakaboto, kaya nawala na ako sa listahan. Kaya hindi na ako makaboto. Okay, so yan ang inyong karapatan, ang bumoto at pumili ng kandidato na ayon sa kalooban ng ating Panginoong Jesucristo. Okay, dito tayo mga ka-Team Jesus sa Galatians. Ayan, 14:4-11. Tapos na tayo sa Galatians. Dito tayo sa Philippians. Ang mga taga-Pilipo. So, ang kagalakan ni Pablo sa sa kanyang pangangaral. Ano? So, tayo ay mabuhay ng hindi natatakot sa kahit na sino, sapagkat kasama natin si Panginoong Jesucristo. So, wag tayong matakot sa mga kumakalaban sa atin, mga kapatid, no? Kundi tayo ay sumtumuloy. Wag tayong matakot sa mga taong ang mapatay lamang ay ang ating mga katawan, hindi ang ating kaluluwa. Mas matakot tayo sa papatay ng ating kaluluwa, sapagkat yun ay eternal. Kaya bilang mga mananampalataya ni Panginoong Jesucristo, ituloy natin ang ating laban, ang ating digmaan sa ating mga kaaway na wala dito sa mundo, yung mga principalities at iba pa. Kaya kailangan ang ating mga armor ay ating isuot nang sa ganoon ay hindi tayo maging biktima ng panluloko ng demonyo. Hallelujah. Okay. So dito tayo sa
Filipos chapter 2, ang pagpapakumbaba ni Kristo. So, yan ay nasa verse 1 to 11. Okay. 2 to 11. Verse, chapter 2, 1 to 11. Ang pagpapakumbaba ni Kristo. Hindi ba't masigla kayo dahil na kay Kristo kayo? Hindi ba't masaya kayo dahil alam ninyong mahal niya kayo? Hindi ba't may mabuti kayong pagsasamahan dahil sa banal na Espiritu? At hindi ba't may malasakit sa pangunawa kayo sa isa't isa? Kung ganoon, nakikiusap ako na lubusan na ninyo ang kagalakan ko. Kung ganoon, nakikiusap ako na lubusin na ninyo ang kagalakan ko. Magkasundo kayo't magmahalan at magkaisa sa isip at layunin. Huwag kayong gumawa ng anumang bagay dahil sa makasariling hangarin o sa paghahangad na maitaas ang sarili. Sa halip, magpakumbaba kayo sa isa't isa at ituring na mas mabuti ang iba kaysa sa inyo. Huwag lang ang sarili ninyong kapakanan ang isipin nyo, kundi ang kapakanan din ng iba. Dapat maging katulad ng kay Kristo Jesus ang pananaw nyo. Kahit na nasa Kanya ang katangian ng Diyos, hindi Niya itinuring ang pagiging kapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat panghahawakan. Sa halip, ibinaba Niya ng lubusan ang sarili Niya sa pamamagitan ng pag-aanyong alipin. Naging tao Siyang tulad natin at sa pagiging tao Niya, nagpakumbaba Siya at naging masunurin sa Diyos hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan sa krus. Kaya naman, itinaas Siyang lubos ng Diyos at binigyan ng titulong higit sa lahat ng titulo, upang ang lahat ng nasa langit at lupa at nasa ilalim ng lupa ay luluhod sa pagsamba sa Kanya, at kilalanin ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikapupuri ng Diyos Ama. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit, sa mga salita. Gabayan mo kami. Gabayan mo ang iyong lingkod upang maintindihan namin ang mensaheng nais mong iparating sa araw na ito. In Jesus' name, Amen. Okay. So, ayan, maikli lang mga ka-Team Jesus ang mensahe ng banal na Espiritu sa araw na ito. Subalit kahit ito'y maikli, ay malawak ang mensaheng nais niyang iparating. Unang-una, mga ka-Team Jesus, ang sabi niya rito ay magmahalan kayo, lubusin daw natin ang kagalakan ni Pablo. Yun ay mga taga-Pilipos ang pinag-uusapan niya, no? Sa pamamagitan ng kanilang pagmamahalan, pagkakaisa sa isip at layunin. So bilang mga body of Christ, bilang mga kabahagi sa body of Christ, ay kailangan tayong magkaisa, kailangan pareho ang ating mga isipan, ang ating mga layunin. So ano ba yung layunin natin bilang mga Kristiyano? Ang layunin ba natin dito sa Team Jesus ay upang mapurihan tayo ng tao, upang makilala tayo? Hindi yun ang layunin natin. Ang layunin natin dito, walang iba, kundi ang makilala si Panginoong Jesucristo sa sanlibutan. Makilala si Panginoong Jesucristo dyan sa inyong mga lugar. Makilala si Panginoong Jesucristo dyan sa Mindanao, sa Visayas, at sa Luzon. Yan yun ang pakahulugan yun, mga ka-Team Jesus. No? Na nandito tayo sa ministry
tayo ay hinuhubog ng ating Panginoong Jesucristo ng banal na Espiritu bilang mga servant leaders. So, kahit sabihin natin, walang dapat na magpapakataas sa kanyang sarili na iisipin niya na mas higit ako sa iyo kasi ako ay may pinag-aralan ako, ganito ako. No. Kaninang umaga, hindi ko lang na-post yung aking morning devotion. Ang sabi doon ay, pumili ang Diyos ng mga taong sa tingin ng mundo ay walang karapatan, sa tingin ng mundo ay mga mangmang, sa tingin ng mundo ay walang kakayahan upang ipahiya ang mga magagaling. No? So, sino lang ba tayo? Ano lang ba kayo? Sabihin ninyo sa mga sarili niyo o kaya sa mundo. Yung sa sanlibutan o mga kapitbahay ninyo, halimbawa, mag-uumpisa na ang ating Bible study by June. So, mag-uumpisa na tayo na kung saan maaring kung ikaw ang naka-assign sa Bible study na yan ngayon, halimbawa, si Leah, si Leah at saka si Abigail, sila ang member ng Team Jesus, no? So, silang dalawa ang binibigyan ng karapatan ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng Team Jesus na mag-umpisa ng Bible study dyan sa Luzon. So, dahil si Abi at si Leah ay magkahiwalay man yan, ang layo man ng kanilang area. In fact, si Abi sa anong nabasa ko doon na malayo, siguro more or less ang gagastusin ni Abi para makarating doon sa Manila ay mga 1,000 pesos. Oh. No, so i-budget natin yung mga magkasundo na kayo kung mga anong buwan kayo. Malayo pa lang para masama natin sa budget, ipagdasal natin sa Panginoong Jesucristo ang kanyang provision sa inyo. So kung si Abi ang naka-assign diyan, dalawa lang sila, kung si Sis Mary Jane, kung okay na siya, qualified na siya, ay kasama na siya. Oh. So, ilan lang sila? Dalawa lang muna. So, kung si Abi ang schedule niyan ngayong linggo, Sis Abi, wala si Sis Leah. Pero, marami kang mga kapamilya, nasa pamilya mo, Sis Abi. Pwede ba kayang i-invite mo sila? Kahit ilan lang kayo, kahit 5 lang kayo. 4, ang sabi naman sa Panginoong Jesucristo sa kanyang salita, 2 or 3 gathered in His name. He is in our midst, 2 or 3. So, kahit 2 nga lang. O, nandiyan na yung anak mo, Sis Abi. Kung kasama pa yung asawa mo, ilan na kayo? 4 na kayo. Mag-invite pa kayo ng mga kapitbahay mo. Ayan, at i-budget ninyo ang inyong snacks. Ang snacks ba ay isang 1,000 pesos? 1,000 pesos ba? Tama na ba yan? Ang snacks na yan? O, 500 pesos? Isang linggo? Ganun. So, yun ang ating gagawin, mga ka-Team Jesus. So, 5 kayo, halimbawa 500 para bili lang kayo ng tinapay ba at saka soft drinks. Maaring pandesal lang, ganun, no? Ay, yun, makapag-umpisa na kayo na makashare sa Word of God. So, bawat isa sa inyo may assignment. Oh, ikaw, Sis Abi ngayong linggo, sunod na naman Sis Leah. Sunod na naman si Sis Abi. Hanggang sa unti-unti, kasi doon nag-uumpisa saan ba nag-uumpisa ang billions of steps? Diba? Doon nag-uumpisa sa unang hakbang. So, ang unang hakbang ay, crucial ang unang hakbang. Kasi, pag sinimulan na natin yan, tuloy-tuloy na yan. No turning back. So, kung kayo ay decided na tumayo, no? Na ibahagi ang salita ng Diyos sapagkat tayong lahat ay evangelist. Kung ikaw ay nabaptismo na sa tubig, ikaw ay isang anak ng Diyos. Ikaw ay itinuring na evangelist, itinuring ka na disipulo ni Kristo, na apostolis ni Kristo. Na ibig sabihin nun, ready ka na mag-umpisa, magbahagi sa salita ng Diyos. Umpisahan mo dyan sa loob ng pamamahay nyo. At kung sabi nyo, tita, ready na kami,
Ready na kami, ipagdasal mo. Ready na kami na mag-start ng ministry, ng Sunday service. Diyan mismo sa bahay nyo. Okay. Magsimula kayo at alamin natin magkano ang i-rent natin yung bahay nyo. Magkano ang rent. O wag naman yung sobrahan ang laki para ma-afford naman natin. Kahit isang bawat buwan ay 2,000 a month. O. The Lord will provide kung kalooban niya yun. Okay? So lahat tayo ay inordain na ng banal na Espiritu sapagkat andito na sa atin ang presensya ng banal na Espiritu. Sa makatuwid, isa na tayo sa mga pinili ng Diyos. At dahil isa na tayo sa mga pinili ng Diyos, simulan na natin ang ating katawagan. Hindi pwedeng hanggang ngayon ay nakaupo lang tayo at ito pa rin, wala ba tayong naibahagi, wala ba tayong napatanggap kay Panginoong Kristo? Hindi pwede yun. Kailangan na gagalaw tayo. Ayun na nga, no? Yung ating shoe of peace ay dapat na magamit natin. Halimbawa, dyan sa Mindanao, nandiyan si Sharon, si Jerome, si Tricia, sino pa? Si Tita Jolie, si Tita Jane. Mag-take turn yan sila sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Kahit pa, sabihin pa ng mga kapamilya nyo, sabihin pa ng asawa nyo na, di ka naman karapat dapat na magbahagi sa salita ng Diyos. Hindi ka naman pastora, hindi ka naman pastor. Bakit ang mga pastor lang ba at mga pastora lang ba ang pwedeng magbahagi sa salita ng Diyos? Wala bang sinabi dito sa salita ng Diyos sa Mateo na maging pastora ka muna para maging makabahagi ka sa salita ng Diyos. Maging pastor ka muna, ma-ordain ka muna. Wala bang sinabi? Sabi dito, go to the world, share the gospel, baptize them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. So, yung mga nagsasabi sa atin na hindi tayo karapat-dapat, yung nagsasabi sa atin, wala tayong na gawin yan, kasi tingnan mo naman ang pag-uugali mo, ganito ka pa rin. Hindi pwedeng ihusgahan tayo ng sino pa man, mga ka-Team Jesus. It's only the Lord who can judge us for who we are. Siya lang, natural lang yan na minsan nagkakamali tayo sapagkat we are still on the process. Ang mahalaga doon ay mapagkumbaba tayo at tanggapin natin na tayo nagkakamali. I'm sorry, I made a mistake. Hindi ko dapat gawin yun. No? Kagaya tayo ay dapat magaya kay Panginoong Jesucristo, Sabi niya, 7. Huwag kayong gumawa ng anumang bagay dahil sa makasariling hangarin o sa paghahangad na maitaas ang sarili. Sa halip, magpakumbaba kayo sa isa't isa at ituring na mas mabuti ang iba kaysa sa inyo. Huwag lang ang sarili ninyong kapakanan ang isipin nyo, kundi ang kapakanan din ng iba. Dapat maging katulad kayo kay Kristo Jesus. See? So, huwag tayong magpadala. Ayan na naman ang ano ng demonyo sa ating utak na, ay hindi ka pwede, hindi ka naman qualified. Ay ganito ka. Yan ang sinasabing mga palaso ng kaaway ng Diyos, ng demonyo sa ating mga buhay. Kaya nga, kailangan put on your armor of God, ang helmet ng salvation, at sabihin mo sa demonyo, kung ako ay tinawag ng Diyos sa katawagan na ito, wala kang magawa. I am sealed by the blood of Jesus. I am sealed by the Holy Spirit. There is no more condemnation. Dati ganito kay, dati ganyan kay. Anong karapatan mong magbahagi sa salita ng Diyos? Yun ang sasabihin ng demonyo sa atin. Pero kapag nandito na ang banal na Espiritu sa atin, tayo ay secured na tayo, we are baptized in water, wala nang magawa ang demonyo sa mga buhay natin. We have to cast it out. No? Anong sabi?
Cast it out! Itaboy natin ang demonyo sa pangalan ni Jesucristo. At itong demonyo na ito ay aalis sa atin sapagkat wala na siyang magawa sa mga buhay natin. Ganon yun, mga ka-Team Jesus. Ha? Dapat ay maniwala tayo sa mga pangako ni Panginoong Jesucristo. Kung yun ang kalooban ng Panginoong Jesucristo, so be it. Gawin yung simple. Gawin ninyong simple ang inyong pagbabahagi sa salita ng Diyos. At wag nating ituring ang ating mga sarili masigit pa sa iba. Mas hinahangad natin na makilala tayo, na maitaas tayo. Hindi 'yun ang ating motibasyon, hindi 'yun ang ating purpose, hindi 'yun ang ating intensyon. Ang ating intensyon ay upang makilala si Panginoong Jesucristo. So katulad ni Panginoong Jesucristo, kahit siya ay anak ng Diyos, siya ay Diyos mismo, pero nagpakatawang tao at nagpapakumbaba siya na sumunod sa Diyos Ama mula sa nang siya isinilang hanggang siya ay namatay. Kaya anong ginawa ng Diyos Ama? Binigay sa kanya ang otoridad. Ang sabi dito sa Filipos 2 verse 9, kaya naman itinaas siyang lubos ng Diyos at binigyan ng titulong higit sa lahat ng titulo, upang ang lahat ng nasa langit at lupa at nasa ilalim ng lupa ay luluhod sa pagsamba sa Kanya. Every knee shall bow down and every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. So yan, walang ibang binigyan ng otoridad ng Diyos Ama, kundi si Panginoong Jesucristo lamang. Siya lamang, mga ka-Team Jesus, at walang iba. No? So ayan, magsisilbi tayo sa Panginoon ng may pagpapakumbaba sa sarili natin, na hindi natin isipin na tayo ay masigit pa sa iba, na tayo ay magaling, na tayo ay ganyan. Sapagkat alam niyo, mga ka-Team Jesus, kahit gaano kagaling ang isang tao, kung wala sa kanya ang banal na Espiritu, at hindi yun ang kalooban ng banal na Espiritu, walang magagawa ang taong ito. Ang kanyang kagalingan ay walang epekto. So, balit kahit itong taong ito na simple lang ang pamumuhay, simple ang pagbabahagi sa salita ng Diyos, kung nasa kanya ang banal na Espiritu, malalaman natin sapagkat natatamaan tayo sa mensahe ng Diyos, nagko-confirm ang mensahe ng Diyos sa mga buhay natin. Bakit? Ang itinataas ay hindi ang sarili niya, ang kanyang kagalingan, ang kanyang kaalaman, kundi ang itinataas niya ay si Panginoong Jesucristo, at ang kinikilala niya ay ang banal na Espiritu na nagsasalita sa pamamagitan niya. Hallelujah. So magkaroon tayo ng confidence, mga ka-Team Jesus. Ngayong June ay mag-start na tayo, kaya huwag kayong magpapahuli. Huwag niyong sabihin na, ay, hindi pa ako ready kasi busy ako, may trabaho kasi ako Kasi ganito, may trabaho ako, hindi pwede. No, you have to make time for the Lord. Make time for the Lord. So kung halimbawa, malayo kayo sa isa't isa, pwede naman kayong mag-join sa live na lang, magla-live sila, so bigyan natin sila isama natin sa budget siya, yung pagla-live ng bawat linggo, 5 ang magla-live, magkano yan siya ron? 500? 100 ang isang load sa kanila, 500. Sa isang linggo, 500. So, 4 na linggo. So, ilang Saturday, ganyan. Saturday ba tayo mag Bible study? So, pag-uusapan natin yan. So, huwag kayong magpapahuli, mga ka-Team Jesus. Sino sa inyo dito ang hindi pa nabaptismuhan sa tubig? Magpabaptismo kayo habang may pagkakataon pa, sapagkat mahuhuli kayo, mawala kayo, hindi kayo makasakay sa bus. No? So, huwag tayo magpapahuli kung ang ministry ng ating Panginoong Jesucristo ang pag-uusapan. Huwag tayong magpapahuli. Dapat ay we are ready in season or out of season. The Lord willing. Kaya pag-usapan ninyo yan, pagkasunduan ninyo yan, dahil sa ayaw at sa gusto ninyo,
Kung ito man ay kalooban ng ating Panginoon Kristo at ito man ay kalooban ng banal na Espiritu, ito ay mangyayari. Mangyayari ito, mga ka-Team Jesus, kahit wala ka, sapagkat hindi nakabatay sa iyo ang ministry ng ating Panginoong Kristo at hindi rin nakabatay ito sa amin, kundi ito ay nakabatay sa kalooban ng banal na Espiritu. Kung ano ang kalooban ng banal na Espiritu. Kaya maging ready na kayong mga ka-Team Jesus. Yung mga members ng Team Jesus ay tinitrain, dahil kaya nga tayo nandito sa School of Faith, nang sa ganoon ay sinasanay tayo, hinuhubog tayo ng banal na Espiritu upang tayo ang maging servant leaders. At kung tayo ay maging servant leaders, kailangan na kagaya tayo kay Panginoong Kristo na mapagkumbaba, na hindi natin akalain sa ating mga sarili na tayo ay kilala, na tayo ay kung sino-sino, na tayo ay ganito, na tayo ay ganyan. No. Kilalanin natin na si Panginoong Kristo ang dapat makilala, siya ang ating otoridad, at sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay magagawa natin itong mga inaatas ng Panginoong Diyos Ama sa mga buhay natin bilang kanyang mga anak upang maging kagamit-gamit tayo sa kanyang kaharian. So, anong mensaheng nais iparating dito? Ang humility ni Panginoong Hesukristo. Yun dapat ang ating palaging susuotin. Ang pagpapakumbaba, ang katangian ni Panginoong Hesukristo. Ang pagpapakumbaba palagi, mga ka-Team Jesus. Hallelujah. So, umpisahan na natin, mga ka-Team Jesus, no? Andiyan pa nga si Tita Linda. Yan, ang isang tita pa natin dito sa Team Jesus. Dahil kasama man yan si Tita Linda sa umpisa ng Team Jesus dati noon sa bahay nila ni Nanay, no? So, nandiyan. So, bawat isa ay pwedeng sabihin mo, okay, mag-schedule na kayo dyan. Ipagdasal ninyo kung anong schedule nyo, araw, Sabado. So, pwedeng Sabado kayo ng umaga. Hindi pwede ng umaga. Sabado ng gabi. Anong gabi? Ay, mayroon man tayong Bible study sa gabi. Isang oras. So, dapat before pa, natutulog pa ako niyan. Pwede bang paano hindi na kami maka-join sa Bible study dahil hindi natulog pa ako? No? O kaya, pwedeng linggo. Linggo ng gabi. Pwede yun. O linggo ng umaga, Sabado ng gabi dito sa amin. Schedule niyo yan. Hindi naman, halimbawa, kung ang malayo kayo sa isa't isa, mag-join kayo sa Facebook Live ng kung sinong naka-assign. So, take turn tayo, mga ka-Team Jesus. Pero, yun, hindi kayo maka-join sa kanilang refreshment. Sapagkat naalala ko, yun ang dahilan kung bakit ako ay naging born again Christian. No? Dahil si Tita Elsie, si Ate Elsie, yung aking spiritual mother, ay nag-i-invite nga, sinabi ko na yan sa inyo, na ini-invite niya ako dyan doon sa Ongyo, noon pa kami sa Butuan, ng Bible study nila bawat linggo ng hapon. Ayan. So, linggo ng hapon. So, ano ba ang linggo ng hapon? Minsan ay alas 3. Alas 3. Yan. Pwede na yan. Alas 3, alas 4, alas 5, alas 6, alas 7. Alas 4 kayo mag-umpisa. Alas 4, alas 5, alas 6, alas 7. Alas 4, alas 5, alas 6, alas 8 ng gabi. 5 kayo eh. Para sunod-sunod yun, no? Or, kung gusto nyo ng ibang araw, pwede rin. Pwede Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes. Pwede. Kung ano yung availability ninyong araw, pagkasanduan ninyo yun, mga ka-Team Jesus. At kung sino yung in charge doon, ay bigyan natin ng pampalood para makapag-live siya. No, marinig sa sanlibutan. So, gawin natin, yun bang hindi kayo matatakot na
Ay, at baka anong sabihin ng iba? Ay, bakit kayo natatakot kung anong sasabihin ng iba? Kagaya ko sa limbawa, bakit ako matatakot kung anong sasabihin ng iba? Gayong alam ko naman na hindi ako nagsasabi nito, ang banal na espiritu at ako ay boses lang. Sa makatuwid, kung ano man ang sasabihin ng iba, sinasabi nila yun sa banal na espiritu at hindi sa akin. Di ba? So, yan. Hindi tayo matatakot. Ang ating confidence ay dapat ay nanggagaling sa banal na espiritu. Hindi tayo mahihiya na magbahagi sa salita ng Diyos. So, yun yung sabi ko sa inyo na yun ang naging dahilan kung bakit naging born again ako sa simula. Sapagkat hindi naman salita ng Diyos ang pinupunta ko doon sa Bible study, kundi ang naisip ko ay ang snacks, o meron naman doong mga tinapay, mayroong juice, o sige, libre naman yun, o magjo-join ako, makikinig lang naman ako, ganyan, tapos okay na, o ting, halika na ting, mag-snacks na tayo. So, yun lang, no? Ang unang dahilan kung bakit ako ay nag-join sa Bible study, ang snacks. Kaya ngayon, ang sabi ng Holy Spirit, magpa-snacks kayo para sa ganoon. Hindi ba natin alam ang reason ng ibang mga bagong join, yung mga kabataan kagaya ko nung time na yon, 16 years old, 15 years old, no? So, bata pa, okay, may snacks doon, sige, join ako, ganon. Pero unti-unti ay sa pamamagitan ng iyong pakikinig ay binabago ka ng banal na espiritu sapagkat ang salita niya ay buhay. Ayun. So, in His perfect time. Kaya mga ka-Team Jesus, as much as possible, kailangan nating ma-utilize ang kayo, the body of Christ. We are the body of Christ. Kailangan nating ma-utilize kayo. May mga kaibigan kayo sa Facebook eh. Pag nagla-live kayo dyan, ayan, so makikita kayo ng mga kaibigan nyo, mga kapitbahay nyo, mga kaibigan nyo sa Facebook, mga relatives nyo, kahit hindi man yan sila magla-like o magganyan, maririnig nila ang salita ng Diyos. Okay? So, yan ang gagawin natin, mga ka-Team Jesus. At diyan sa Bible study, ilagay nyo talaga yan dyan. Weekly, Team Jesus Weekly Bible Study. Mindanao chapter, Mindanao, Butuan chapter. Ganon dapat ilagay nyo dyan. At lagay nyo ng, Jesus loves you more than you know. It's all about Jesus Christ, Holy Spirit power, Team Jesus, glory to God. Gaya ng ginagawa kong hashtag ba? Yun, para sabay pare-pareho tayo ng title ng ating mga ginagawa. Mayroong synchronization. So, kaya i-budget na ninyo yan. Mag-budget na kayo. Mag-uumpisa na tayo. 500 pesos siguro okay na yan? Or sobra na yan? Magkano kaya? 200 pesos? Para naman ay hindi tayo malakihan. So magkano? 200 pesos is... marami na ba yan? May mabibili pa ba tayong tinapay ng 100 pesos? Hindi ko naman alam dyan kung magkano na. Baka naman ay wala ng 100 pesos, tita. Oy. Pwede kayong mag-bake dyan or what, di ko alam. So, anuhin ninyo ang budget dyan, Sharon, kung magkano, para sa ganoon, ay maibahagi na natin, mag-umpisa na tayo, mga ka-Team Jesus. Mag-umpisa na tayo ng ating Bible study sa Team Jesus. Ayan. At kung kalooban ng ating Panginoong Kristo, the Lord willing, ay may mag-umpisa na congregation dyan sa mga lugar nyo na marami na kayo at mayroong isang bahay na pwede nating ma-rent ang bahay na yan para sa ganoon ay doon kayo magtipon-tipon bawat buwan, mag-rent natin ng 2,000 o kaya 2,500 yung bahay nyo bawat linggo, okay? Kayo ang maging host para mayroon tayong tinatawag na worship time,
go ahead at gawin natin yun sapagkat tanging ang Diyos lamang, no? Ha? Ano siya ron? Ang 200 pesos. So, ang 200 pesos ay hindi sapat siya ron. So, kailangan 500 pesos siya ron? 500? So, kung 500, 5 kayo sa isang 500, limang ministry, 500 sa isang linggo. So, ilang? Dalawang, 4 na linggo, halimbawa, 4 na linggo. So, 500 times 5, so, magiging 2,500, di ba? Tapos, times 4. So, magiging 10,000 pesos per month yan siya ron ang i-budget natin dyan. No? Ang ating Bible study, Sis Lisa, ang Bible study natin, Sis Lisa, ay, ano yan, Sis Lisa? By turn. Bawat bahay. So, hindi lang isang bahay ang mapupuntahan. So, halimbawa, kung si Sis Jeanette ang assign doon sa kanilang bahay, para sa ganoon, ang pagpapala, ang prayer ba, hindi nyo ba alam na kapag ini-invite ninyo ang gawain ng banal na espiritu sa mga bahay natin, sa mga bahay ninyo, dinadala ninyo ang pagpapala ng Diyos. Sapagkat binibuksan ninyo ang inyong bahay para sa kanyang ministry. Iba rin yung tinatawag nating Sunday worship. Kung ready na kayo na mag-umpisa at maghiwalay kayo sa sa ministry, sa local church, as gusto ninyong maging independent at mag-umpisa kayo na wala pang pangalan, yun ang sinasabi kong isang bahay ang ating pupuntahan every Sunday worship para magtipon-tipon kayo bawat Sunday pag-worship. Doon natin yan, i-rent natin yung bahay na yan. Pero iba naman yung Bible study. Ang Bible study ay yun yung bawat linggo, maaaring Lunes kayo, Martes kayo, Miyerkules kayo, Huwebes, Biyernes ba kayo, kung kailan kayo maging off, ganyan, at yun ang inyong Bible study, hiwalay yun. Which means na from one house to another ang gagawin natin. Okay? Kung halimbawa, si Sis Lisa ang naka-assign sa sa araw na ito, sa linggong ito. So, siya ang mag-host sa bahay na yan. So, papadalhan yan siya ng pambili ng snacks natin, ng snacks ng mga magjo-join, ng juice at saka ng magkano ba yung titripak o ilan ba ang ini-expect ninyo na pupunta. O yan. So, ganyan, ubusin ninyo yung ang pera na nakabudget dyan. Kung may sobra man, di ipakain nyo sa mga anak nyo, padala nyo, importante ay mapakain sila. O, diba? Busog na sila sa kanilang physical, ay busog pa sila sa kanilang spiritual. $200 a month. Ano ba yan sa Panginoon? Yan ay nothing sa Panginoon kung yan ay kanyang gawain. Hallelujah! To God be the glory. So, pag tayo mga ka-Team Jesus ay nag-uumpisa na, yan tinuturo sa atin ng banal na espiritu. Huwag, halimbawa sabihin mo, oy, ang galing ko pala galing ko pala magsalita, ganito, ganyan. No, hindi yun. Huwag nating isipin yun, mga ka-Team Jesus. Huwag nating isipin na mas higit pa tayo sa ibang mga kasama natin. Ang isipin natin na, praise God, ako ay ginamit mo bilang boses, banal na espiritu. Maraming salamat po. Ito'y malaking pribilehiyo. Kagaya halimbawa, pag ako'y nakikinig sa salita ng Diyos, pag nag-replay ako sa Bible study, na iiyak ako, Father God, salamat po. Isang malaking pribilehiyo na ginagamit mo ang buhay ko upang sa ganyan may bahagi ang iyong salita. Oh.
It's not me, but it is the Lord Jesus Christ, not me. Kaya nga, itago mo ang iyong lingkod sa krus mo, Panginoong Jesucristo. Nang sa ganon, hindi ako ang makikita, kundi ang makikita ay ang Kanya, ang iyong pagmamahal, ang iyong pag-unawa, ang iyong kabutihan, ang iyong kagalingan. Ganon. It's the Lord Jesus Christ, at hindi tayo. So, ano man yung mga pagpupuri ng tao, ano man yung pagpupuri ganito ng tao sa atin, to God be all the glory and honor, sapagkat siyang nagsasalita ang banal na Espiritu. Sa makatuwid, hindi tayo mahihiya, hindi tayo matatakot kung anong sasabihin natin. Pari-pariho tayo ng ituturo. Ang Mateo, mag-umpisa tayo sa Mateo. Ang New Testament ang ating pag-uusapan. Kasi ang New Testament, yan ay affordable. Nandiyan yan, no? madaling makita yung Bible na may New Testament. So, bawat pangkat ninyo dyan, sino ba ang sabihin sa palagay natin, ipagdasal natin, ang karapat-dapat na bigyan ng panibag na magkaroon ng sarili nilang Biblia kung wala silang Biblia. Para mabilhan sila ng Biblia. Bilhan natin sila ng Biblia. Sharon. So, Team Jesus chapter servant leaders, alamin ninyo kung sino-sino sa inyong mga grupo ang mga wala pang Biblia. At kung gusto ba nilang bilhan sila ng Biblia, kung kayo ay bibilhan ng Biblia, may obligasyon kayo dyan. Ang basahin, gamitin ang Biblia. Hindi pwedeng palikabukan natin ang Biblia dahil yan ang ating lifeline. Yan ang lifeline natin, ang Biblia. Doon natin kinukuha ang lahat ng ating mga ating mga pangangailangang espiritual, maging ang physical diyan, ginagabayan tayo ng banal na espiritu. So, Biblia. So, lahat tayo ay mag-uumpisa sa Mateo. Okay, sa linggong ito, sa Mateo, ganito tayong ating pag-aaralan. Hanggang doon ka lang. At pag-aaralan mo yan, at as the Holy Spirit leads you na iugnay ito sa ibang mga Bible verses, sa ganito, ganyan, so be it. Pero ang pundasyon, ang pinag-uusapan natin ay tungkol sa Mateo muna. Mateo chapter 1. Ano bang mensaheng na parating dyan? Chapter 1, between hati-hati natin. So, pari-pariho tayo ng pag-aaralan para pari-pariho tayong lalago. Hindi yung dito si ganito, dito si ganyan, dito si ganyan. No, hindi yan Bible study. Kasi ang Bible study dapat ay synchronize in order ang Bible study. So, pag-aaralan ninyo, sino ang mag-uumpisa? Mag-umpisa ako. O, kung marami kayo dyan, ang Team Jesus members lang muna ang ating, halimbawa sa Mindanao, sila ay mayroong 5. O, kung sasama si Tita Linda, pwede rin, 6 na sila. Tapos sa Bohol, sila ay may 4. 4 ba? 3. Sa Leyte, ilan sila? Si Sis Lisa, si Brother Sandy, si Sis Lisa, si Brother Eric, si Jeanette. Sino pa? Ang Team Jesus member. Si Erika. O 5 sila. So 5 muna sila mag-assign dyan. Kung si Lian, si sino pa mang iba nandiyan na maging member na ng Team Jesus, qualified na, o ma-join na siya na magbabahagi sa salita ng Diyos. Diyan sa, sino pa? Sa Hasaan. No? Doon sa Bukidnon. Nandiyan si Doreen. Nandiyan si Brother Jumar. O silang 2 lang ba? Sino pa ba? Wala pa si Crystal. Sino pa? Ang hindi pa ang kasama. So, palitan sila doon. Doon sa kanilang bahay. No? Hindi yun mahalaga kung anong klaseng bahay ka. Kasi, alam na natin na kapag doon ang banal na espiritu, babaguhin ng Diyos yung mga taong nakatira sa bahay na yan at pagpapalain niya ang bahay na yan sapagkat ginamit natin ang bahay na ito para sa kapurihan ng Diyos Ama. Hallelujah! So, exciting ang mga gagawin ng banal na espiritu sa atin, mga ka-Team Jesus. Maraming mga gawain ang nire-reveal ng Holy Spirit sa atin. Simula sa June ay mag-uumpisa ang Team Jesus Bible Studies sa bawat chapters.
Tapos, simula sa June din ay mag-uumpisa ang ating fellowship, yung by chapter fellowship sa makatuwid. Sino-sino ang mag-uumpisa? Ang August ay kinuha na ng mga taga-Bukidnon, ng taga-Hasaan. So, mayroon tayong June, July, September, October. Kaya, dapat by June, mga ka-Team Jesus, before the end of June, before the end of May, last week of May, dapat na-concretize na natin yan, na-complete na natin yan. Kung kailan kayo, ano ang budget ninyo, saan ang possible niyan, para sa ganoon ay mayroon na kayong tentative budget sa darating na araw na yan. Kung halimbawa, magbago man yan, halimbawa may madagdag man, madagdag, di, at least, kung may madagdag, di kaunti na lang idagdag natin. No, hindi na yung hindi na yung biglaan na hindi natin alam. So, may idea na kayo kung magkano. Halimbawa, October pa ka sa kamitita, tataas na yung hindi naman siguro yan tataas ng 2,000, 3,000 ang bayad niyan. Maaring tataas siya ng dagdag na 1,000 o kaya 500. O di at least, ganun ba? Pero at least mayroon na tayong plano. Yun ang gusto ng Panginoon eh. God is a God of order. So, kailangan may plano. Inaayos na natin yun in order na. O sige, kailan? Ay, matagal pa naman yan. Hindi pwedeng ganyan, matagal pa naman yan. Kahit matagal pa yan, kailangan na nakaplaster na yan at ipagdasal na natin yan sa Diyos na Lord. Tinataas namin sa inyo po ang mga plano. Ito yung mga plano, Panginoon. As the Holy Spirit leads us, gabayan mo kami, tama ba itong gagawin namin, itong lugar nito, you will provide. Ganun dapat yun. Naka-prepare na mga ka-Team Jesus, dapat naka-program na nang sa ganoon ang Diyos ang magpanalangin yan at ito'y mangyayari in God's perfect time for the glory of God. Oh, anong sabi sa salita ng Diyos dito? Ang sabi niya, at kilalanin ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikapupuri ng Diyos Ama. Ayan. Sa ikapupuri ng Diyos Ama. Okay? So, halimbawa, kung si Tita Jane ang naka-assign, so as much as possible, ay pumunta kayong mga taga doon, na magbahagi sa salita ng Diyos, mag-join kayo. Pero kung di kayo magkapag-join dahil malayo, join kayo sa online, no? Si Tita Jane ay mag-invite siya ng kanyang mga kapitbahay diyan, mga kaibigan nila. Yun yung purpose ng Bible study man, ang magkapag-invite tayo ng mga kapitbahay natin upang yung mga kapitbahay naman natin ay makapagbahagi, makarinig sa salita ng Diyos. Ayan. So, wag natin kalimutan, kung tayo ay gagamitin na ng ating Panginoong Jesucristo, mga ka-Team Jesus, wag natin kalimutan na we have to possess the characteristic of our Lord Jesus Christ. Ay, kailangan nating magtulungan. Kailangan nating magmahalan. So, kung sino ang assigned, ang host dyan, yung mga malapit sa kanya, pumunta na kayo ahead of time para sa ganoon ay matulungan yung host na maglinis ng bahay o kaya mag-ayos ng inyong kakainin, ng inyong snacks, para sa ganoon ay masuportahan naman siya. Mayroon siyang support ba? Support team, no? At ipagdasal natin. So, dapat may schedule na yan. First week ng araw na ito, first week ng June, second week, third week, sinong naka-assign? Kasi, ipagdasal natin yung mga yan. Father God, let your Holy Spirit protect, preserve this person, this child of yours, ang kanyang pamilya na walang mga hadlang. Kasi, along the way, mga ka-Team Jesus, ang demonyo, gagawa yan ng paraan upang tatanggihan mo ang plano ng Diyos sa buhay mo. Ayoko, hindi pwede bang mag-postpone ako sapagkat magaganon ang demonyo eh. Pero kapag tayo ay decided na kay Panginoong Jesucristo, walang magawa ang demonyo, kahit sabihin pa niya na, ang anak mo kasi nagkasakit, o yung anak mo kasi ganyan, o yung asawa mo kasi, no turning back, demonyo, in the name of Jesus. Go away from me. O yan.
So, i-cast out natin yung demonyo at aalis siya sa atin. Kasi we are decided. We are decided. Ano man ang mangyayari, we are decided. Ganon yun. No, mga ka-Team Jesus? Pag tayo ay nagsisilbi sa Panginoon, magkaroon tayo ng pusong yung uhaw tayo na pagsilbihan siya. Yun bang, ang sarap-sarap ng pakiramdam na tayo makapagsilbi kay Panginoong Hesus. Ang saya-saya ng pakiramdam na nakapagsilbi ako kay Panginoong Hesus, na gamit ang buhay ko para sa Kanya. Yun ba yung ating motibasyon? Para sa Kanya, para sa kapurihan ng Diyos Ama. So kung tayo mag-uumpisa na, kilalanin natin na wala tayong magagawa kung wala si Kristo Jesus. Tandaan natin sa salita niya, He is the real vine. Siya ang tunay na puno. Siya ang tunay na parasan. Tayo, mga ka-Team Jesus, tayo ay mga instrumento lang. Tayo ay mga branches lang. Okay? Branches lang tayo, mga sanga lang. So kung wala si Panginoong Hesukristo sa mga buhay natin, wala ang banal na Espiritu na gagabay sa atin, wala tayong kwenta. Kaya wag nating gawing ipagmataas natin yung mga sarili natin na ganito tayo. No, we cannot boast of anything. We can only boast of the goodness of God. Diba? Yan lang ang pwede nating ipagmayabang. Pwede nating ipagmayabang. Ang kabutihan ng Diyos. Kaya kailangan maiplaster na natin yan. Pagdasal ninyo kayo, bawat isa, pagdasal ninyo, kailan ako sa buwan ng June. Hindi kung marami kayo, edi yun ang mangyayari dyan. No? Maraming mag-take turn. Pero kung kaunti lang kayo, palit-palitan lang kayo dyan. Ako muna ngayon, ikaw muna sunod, ako muna ngayon. At just go with the flow of the Holy Spirit. Huwag ka matakot, hindi naman ako marunong, hindi ko maintindihan ang ibig sabihin nito. Of course, hindi natin yan maintindihan ang salita ng Diyos kung sa sarili lang nating pag-unawa. Pero kapag kinikilala natin ang banal na Espiritu, na siya ang gumagalaw, siyang magsasalita at boses lang tayo, doon kumikilos ang banal na Espiritu. Magiging madali nating maunawaan ang salita ng Diyos. Magaan, maintindihan natin, madaling maunawaan. So, kailangan na nasa atin ang pusong puno ng pagpapakumbaba. It is a privilege to serve the Lord Jesus Christ. Isang malaking pribilehiyo sa buhay ko na ako'y buhay pa, gising, ligtas sa anumang kapahamakan, walang sakit. Buhay ako, praise the Lord Jesus Christ. Ganon yun, mga ka-Team Jesus. So, dapat ay doon nakasentro yung natin, yung ating isipan ba, na tayo ay mga anak ng Diyos, na ang ating paggalaw, ang ating pagsasalita, ang ating pagdidesisyon ay para sa Diyos Ama. Si Panginoong Jesucristo ang makilala sa mga buhay natin at hindi tayo. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Hallelujah. So, kailangan nating hingin ang gabay ng banal na Espiritu upang maintindihan natin ang mensaheng nais niyang iparating. At kapag nag-meditate ka sa salita ng Diyos, ngayong darating na ito ang meditation mo, hiningi mo sa Holy Spirit ang gabay, at alam nyo ba na kapag may ang Holy Spirit ay ina-acknowledge natin, automatic yan papasok sa mga isipan natin ang ating mga sasabihin. Kung sa palagay mo, para mag-build ka ng confidence sa sarili mo, magkaroon ka ng notebook, Bible study notebook. So, ano ang mga pointers ba? Ang mga kung tayo baguhan tayo, understood yan, na kinakabahan pa tayo, makakalimutin natin ang mga salita. So, maglagay tayo ng mga pointers as the Holy Spirit reveal to us the
the lesson for that Bible study, maglagay ka na, ano lang ba, yun bang mga pointers lang ba, o Word of God man, anong Word of God, yung humility, ayun, pagsilbi sa Panginoon, ganun ba, para sa linggo, ay magkakaroon ka na ng gabay na ito ang mga points na dapat ang Holy Spirit ay nagsabi sa atin. O kung maganda kasi yung Bible study na hindi kagaya dito sa akin, dahil one way lang ito one way lang kayo nandiyan. Kikinig lang kayo, nag-share sa word, nakikinig ng tahimik, no? Nagko-comment. Pero ang totoong Bible study, na nandiyan kayo mismo, yun ang magandang Bible study na paraan, sapagkat makapag-interact kayo. O ito yung revelation na binigay ng Holy Spirit sa akin, ganito, ganyan, ganyan. Kayo, ikaw, sis, ano ba ang diyan ang sinasabi nating direct interpretation of the Word of God, automatic reflection. Kaya ginagawa natin na nagkakaroon tayo ng reflection, nagsishare kayo sa Word of God, dito sa Facebook, sa YouTube, para maintindihan natin kung nakaunawa kayo sa mensahe ng Diyos, o kaya kinausap ba kayo ng banal na Espiritu. Pero pag sa actual na Bible study, doon mismo, maririnig natin ang mga sharing ng ating mga kapatid. Kasi ganito, so mabuti siguro na iba-ibang araw kayo para hindi kayo maging limitado sa isang oras. Kasi maaring may mga pagkataon na ang sarap ng pagbabahagi ninyo ng salita ng Diyos. So yun yung time na, yun bang nag-fellowship kayo sa bawat isa, na nagbabahaginan kayo, nagsishare kayo ng inyong mga testimonies, nagsishare kayo ng ganyan. So, ang sarap pakinggan yan no? Makapag-interact kayo sa isa't isa. Yan ang maganda, mga ka-Team Jesus. Hallelujah. So, yan ang daming mga revelation na pinapakita ng banal na Espiritu. Pero huwag natin kalimutan na kung tayo ay gagamitin na ng banal na Espiritu, kailangan tayong magkaroon ng pusong puno ng pagpapakumbaba. Na makikita ng ating mga kapitbahay, ng ating pamilya, ng ating asawang babae, ng ating asawang lalaki, na nandoon nga si Kristo Jesus, ang kanyang ugali, no, na pagpapakumbaba ay nasa atin nga. So, dapat tayo bilang mga asawang babae, naalala ninyo yung sinabi sa salita ng Diyos, mga asawang babae, magpasakop kayo sa inyong mga asawang lalaki. Kaya kung ang inyong asawang lalaki ay nagalit, mainit ang ulo, ganito, ganyan, huwag din ninyong tubayan. Ayun yung tubayi. Huwag din ninyong, yung bang babalikan din ninyo ba? Manahimik kayo sa isang sulok, mag-pray kayo, i-cast out ninyo yung masamang demonyo, masamang espiritu, ang demonyong nasa katawan niya kayo, nasa isipan niya. Manahimik kayo, doon yung bubunuin sa closet, sa inyong pagdarasal, itong at counteract it with goodness. Overcome evil with good. Na ibig sabihin, i-overcome natin yung evil with good. Kung ano yung mabuti, i-overcome natin. Ang kasamaan na yan, i-overcome natin with good. Huwag nating patulan yung galit, yung inis, yung panunodyo ng demonyo sa atin sa pamamagitan ng ating mga asawang lalaki o asawang babae. Okay? Hallelujah, Father God. Maraming salamat po. Maraming salamat at kami ay natuto na naman sa iyong mga salita. Maraming salamat. Tulungan mo kami na maibahagi namin sa aming kapwa, mananampalataya, ang iyong pagmamahal, na kami ay magkaisa, na kami ay magmamahalan sa isa't isa, na kami ay magtulungan, at walang iba naming ninanais, kundi ang makilala si Panginoong Kristo.
Wala kaming ibang itataas, kundi si Panginoong Jesucristo. At tulungan mo kami na ipaalala mo sa amin sa araw-araw na kung kami ay iyong mga tagasunod, na kung kami ay iyong pinili bilang iyong mga servants, bilang iyong mga alipin, servant leaders, na nandito sa mga puso namin ang pagpapakumbaba, ang katangian ni Panginoong Jesucristo na puno ng pagpapakumbaba at sundin ang kalooban ng Diyos Ama. Hallelujah. Na ang hangarin namin, Panginoon, sa darating na panahon, the Lord willing, na mag-uumpisa na po ang iyong mga ministry sa bawat chapter. Lord, kung sino ang iyong mga pipiliin, Panginoon Jesus, na ihanda mo po ang kanilang mga pamilya, ang kanilang mga buhay, ang kanilang mga isipan, ang kanilang mga puso. Na paglingkuran ka, Panginoong Jesucristo, ng may kababaang loob. At ipakilala ka sa sanlibutan upang ang lahat ng tao, ang lahat ng bagay, maging sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa, kahit saan pa man, ay kilalanin ka, Panginoong Jesucristo, bilang Diyos at tagapagligtas at luluhod sa iyo. Every knee will bow down and every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. Nandito kami, Panginoong Jesucristo. Here we are. Send us. Send us for the glory of God Almighty. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Gamitin mo ang aming mga buhay upang kami maging kapaki-pakinabang sa iyong kaharian dito sa lupa, Panginoong Jesus. At makapagbibigay kami ng kapurihan sa Diyos Ama. Hallelujah. Father God, itinataas namin sa inyo ang aming bansang Pilipinas. Tapos na po ang eleksyon ng local election, ng senatorial election, ng congressional, lahat po ng eleksyon, Panginoon. Lord, tulungan mo ang aming bansa, Panginoon Jesucristo. Dinideclare namin na Jesus Christ is Lord over the Philippines. Maghari ka, Panginoong Jesucristo, sa Pilipinas. Maghari po kayo na kaming mga Pilipino ay luluhod sa iyo, Panginoong Jesus. Kilalanin ka. Ikaw po ang magbibigay ng karunungan, ng kaalaman, ng conviction of the heart, na itong mga pinipili, itong mga mapipiling mga opisyalis ng pamahalaan, Panginoong Jesus, ay maging konsensyo sila sa kanilang paglilingkod sa inyo. Na ang iisipin nila ay hindi sila naglilingkod sa sarili nila, kundi sila ay naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng mga constituents nila, ng mga Pilipinong nasa kanilang lugar, Lord Jesus. Patawarin mo ang aming bansang Pilipinas. Turuan mo ang aming Pangulong Ferdinand Marcos, Lord. Turuan mo siya ng iyong karunungan. Gabayan mo siya, Panginoong Jesus. Maging ang First Lady, maging ang kanyang asawa, Lord. Tulungan mo siya. Na sa pamamagitan niya ay masuportuhan si Pangulong Marcos. Hayaan mo ang iyong kapayapaan ang mararanasan ng mga Pilipino. Maging ang kapayapaan mo ay mararanasan ng mga opisyalis, ng presidente ng Pilipinas, vice-presidente, mga senador, na hindi sila mag-away-away, kundi ang kanilang bigyang pansin ay ang kapakanan ng mga Pilipino. Oh, hallelujah. Thank you, Father God, for nothing is impossible with you. We are your children. We are here, Father God, to pray and intercede for the Philippines. Oh, hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Father God. Ano man po ang kahilingan ng bawat isa, Lord, I declare, Father God, healing. I declare, Father God, answers to their prayers. I declare provisions, Father, in the name of Jesus and by the blood of Jesus. Oh, hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon Jesus. Patuloy ka na gagabay sa bawat isa. Patuloy ka na magbibigay na aming pangangailangan
sapagkat you are our great healer, you are our great provider. Lahat ng ito ay aming pinasasalamatan sa pangalan ng Jesucristo at ng Banal na Espiritu, at lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! It's 7:31 na. So maraming salamat sa inyong pag-join mga ka-Team Jesus. Hanggang sa muli, Jesus loves us. Ayan, sa pagkasunduan na natin, no? Doon sa bawat chapter dyan, ay magkasundo na tayo mga ka-Team Jesus kung ano na ang inyong assignment, no? So hanggang sa muli, Jesus loves us. Bye-bye.